In one of the Palm Sunday celebration, the people were so engrossed with their part, and Pilate said, "Are you the king of the Jews?" Huh? May drama pa. Ano po? I was a seminarian then. In Guadalupe, there was a traffic, a huge traffic, caused by someone who climbed the bridge trying to commit suicide. Somebody wants to jump from the bridge. And because of that, there were commotions. Traffic was terrible, and we were asking what is happening. Siyempre, madali lang malaman ng balita kasi marami namang chismoso. Ano po? At sabi ng isang guard, meron pong gusto magpakamatay. Ano po? Nasaan? Sabi ko, nasaan? Nandun po sa ibabaw. Ano po? So, tinitingnan ko, para namang walang nagsusumikap, kausapin siya. Ano po? Natagalan din yung drama. Natagalan din ang drama. At sa TV Patrol nung gabi, tinanong yung lalaki dahil hindi naman natuloy, sabi niya, ba't di ka tumalon? Sabi niya, napansin ko po, madumi yung tubig. Ano po? Madumi yung tubig. Sabi ko, at least alam niya kung ano yung kamamatay niya. Ano po? Pero, ang kamangha-mangha ay yung reklamo ng maraming osisero. Yung maraming osisero. Sabi ng mga osisero, tagal-tagal nating nagantay, di naman tinuloy. Ano pa? Tagal-tagal nating nagantay, di naman tinuloy. What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, maraming nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Kindly think of the words. Marami ang nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Ibig sabihin, osisero lang. Osisero lang. Recently, there was a pastoral letter from the Patriarch of Jerusalem that this year, they will have no Palm Sunday procession because of the war. Because of the war. And he invited all the people that instead of going to the procession, you stay at home and pray. Pray. First, how many among us really believe that prayer really matters? How many? Maraming nagdadasal pero hindi lahat naniniwala. Maraming nagdadasal, pero hindi lahat nananalig. Maraming osisero lang. Maraming nanonood lang. Yung iba nga, ang habol lang, mabless yung palaspas. Ano po? Ang habol lang, mabless ang palaspas. Pag tinanong mo, anong gagawin mo dyan sa palaspas na yan? Hindi nila alam kung anong gagawin dyan sa palaspas. Di po ba, no? Mabuti na lang, walang nagduldul ng palaspas sa mukha ng pari kanina. Ano po? Kasi pag sinabi mong i-bless na yung palaspas, gusto nila talagang dinuduldul sa mukha ng pari. Ano po? Kailangan ba yan? Ano po? Yung iba naman, gusto nila basang-basa ang palaspas ng holy water. Ano po? Kaya doon sa ibang parokya, naglagay ng orokan. Ano po? Idaw-daw nyo dyan hanggang saan nyo gusto. Ano po? Ang habol mo lang naman pala'y mabasa. Di po ba? Ano? Walang pagbabagong buhay. Paulit-ulit ko yung tinatanong. Di po ba? Ano? Bakit mo? Anong gagawin mo dyan? Ilalagay po sa pinto, Father, para po hindi makapasok ang masamang espiritu. Maganda naman. Di po ba? Ano? Alam ko yan ang gagawin ng iba sa inyo. Ilalagay sa pinto para hindi makapasok ang masamang espiritu.
Ang problema nun, yung nasa loob, hindi na rin makakalabas. Magsama-sama kayong lahat doon. Ano po? Yan ang problema. Naiwan tayo sa pamanhiin. Di po ba? Ano? Sa pamanhiin. Kailangan ba talaga natin ng malalaking palaspas? Hindi. Ang palaspas na yan ay nagpapaalala na ang buhay ay maiksi lamang. Pagkalipas ng ilang araw, mabubulok yan. Matutuyo yan. At yan ang katotohanan ng buhay. Kahit gaano ka kasariwa, darating ang araw, ikaw ay matutuyo. Mamamatay. Tandaan mo yan, tingnan mo yan, bantayan mo yan. Baka bukas pa lang, tuyo na. Hindi po ba, ano? Yan ay imahin ng iyong pagkatao. Hindi po ba, ano? Sabi nga ni Bishop So, alam naman natin, pag tayo namatay, mabubulok tayo. Hindi po ba? Yan ang katotohanan ng kamatayan. Ang problema, yung iba, buhay pa lang, tuyo, nabubulok na eh. Ano pa? Ang kasalanan ang bumubulok sa atin. Marami ang nagmamasid, pero hindi lahat nakikibahagi. Nakatanggap ako ng message. Sabi niya, Father, masama bang ipagdasal na mamatay na ang tatay ko? Masama bang ipagdasal na mamatay ang tatay ko? So I reread the message at ang sabi niya, ang tagal nang may sakit ng tatay ko. Ako lang ang nag-aalaga. Totoo yun, Father. Walang magulang na nagrereklamong pinapalaki ang 5 anak, pero ang 5 anak nagrereklamo na alagaan ng iisang magulang. Yan ang katotohanan. Hello? Walang magulang na nagrereklamo na nagpapalaki siya ng 5 anak. Pero ngayon, ang 5 anak ay matagumpay na, nagrereklamo kung sino mag-aalaga sa iisang magulang. Napakabigat. At ang malungkot na kwento, bakit nabibigatan ang nagdadasal? Bakit humihingi ng panalangin na kung pwede nang mamatay ang tatay ko? Sapagkat 5 kayo magkakapatid, bakit isa lang ang nag-aalaga? Maraming nagmamasid, pero hindi lahat tumutulong. Maraming nakakakita, hindi lahat nakikibahagi. Kahit man lang mag-ambag para sa gastusin, sapagkat mayroong kanya-kanyang pamilya. Karga ng bunso, kung sino man ang pag-aalaga. At sabi niya, ang mas mahirap ngayon, Father, yung isang kapatid ko na stroke, sa akin pa rin inaasa. Mga minamahal na mga kapatid, ang problema natin ay, alam natin lahat ang nangyayari, pero hindi tayo nakikibahagi. Alam natin. Tinanong ko yan, bakit mo pinagdadasal na matigil ang giyera sa gitnang silangan? Ang sagot ng karamihan, kasi Father, tumataas ang presyo ng krudo. Sa madalit sabi, wala kang pakialam sa digmaan. Naapektuhan ka sa pagtaas ng krudo. Kung hindi tumataas ang krudo, wala kang pakialam. Marami sa atin walang pakialam. Mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan ng ating pananampalataya ay maging bahagi. Sabi ng isang mayaman, sabi niya, I started buying goods, Father. At sabi ko sa kanya, I hope you are not hoarding. I hope you are not hoarding. So that those who can less afford can still have something to buy. Kasi ang problema ng may kaya, uubusin nila ang lahat ng pwede nilang bilhin. Hindi ba nakakahiya na magpapakarga ka ng gasolina, kitang-kita ka sa camera,
at hindi mo binayaran, tinakbuhan mo ang gasolinahan? Hindi ba nakakahiya na meron ka sasakyan, pero wala kang pambayad sa gasolina? Ang kapal ng mukha mo. Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, magandang paalala ito sa akin. Hindi porke kaya mo na bumili ng maraming pagkain, mayroong nga karapatan na aksayahin ang iyong kinakain. Wala tayong natutunan sa COVID, no? Wala tayong natutunan. Kanya-kanya pa rin. Kanya-kanya pa rin. Mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan ng ating pananampalataya ay hindi lang ikaw ay magwagayway ng palaspas. Hindi lang ikaw ay gusto mong tamaan ng holy water. Itanong mo sa iyong sarili, wala bang napapabayaan sa sarili kong pamilya? Pinagtatawanan natin marahil o dahil alam na natin ang kwento na pagdating sa huli, marami din ang sumisigaw, ipako yan sa krus. Diba? Ipako yan sa krus. Bakit patuloy ang korupsyon sa ating bayan? Isa lang ang sagot, dahil marami ang nakikinabang. Yun lang ang sagot doon. Patuloy ang korupsyon dahil marami ang nakikinabang. Mga minamahal na mga kapatid. At pag hindi ka naapektuhan, wala ka rin pakialam. Ang nangyayari, pag nabasa mo, pinapasa mo lang. Wala ka rin ginagawa. Di po ba, ano? Kailan na isa sa buhay ang buhay pananampalataya? Father, kaya naman ako namimili. Kasi ayaw ko naman sabihin ng mga tao, ang tanga ko, may pera ako, wala akong nabili. At yan nga ang kadahilanan ng ating pagdiriwang. Na ang Diyos na meron punong-puno, sabi nga sa ikalawang pagbasa, tinalikuran ang kanyang yaman para sa lahat. Kung meron mang katangahan, wala nang tatanga pa sa Diyos. Di po ba, ano? Father, ang sakit mong magsalita. Pero nung ako'y nag-aaral sa seminaryo, araw-araw kong nadidinig yung salitang yun. Palaging sinasabi ng aking spiritual director, umaga hanggang hapon, huwag kang tanga. 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 Ano po? Agahan, tanghalian, hapunan, bago ka matulog, tanga. Ano po? At isa lang sinasabi niya, ang ibig sabihin lang nun, ano ang hindi mo naintindihan? Hindi pagmumura ang tanga. Ang ibig sabihin ay, ayaw mong intindihin ang mga dapat mong intindihin. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, ang problema natin, mas malala yung nagtatanga-tangahan kaysa sa tanga. Para lang, walang responsibilidad. Nakakahiyaman ang kwentong ito. Nakakahiyaman. Sarili kong kamag-anak, nanood kami ng sine at bigla siyang nanigarilyo sa loob ng sinihan. At syempre, natigil ang sine. Dumating ang pulis. Siya'y dinadampot. Ano po? Gusto ko sabihin, di ko kilala yan. Di po ba, ano? At nang siya'y tinatanong, alam niyo namang bawal ang manigarilyo sa sinihan. Sabi, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Nakikita mo dyan sa harap. Basahin mo yan. Basahin mo yan. Nakalagay, no smoking. At binasa niya, sabi niya, now showing. Tinitingnan ko. Kasi alam ko naman, graduate ng college ito. Di ba, ano? Ano ibig ko sabihin? Dahil ayaw nating maging responsable,
nagtatanga-tangahan tayo. Mga minamahal na mga kapatid, sana walang napapabayaan sa sariling pamilya dahil lang sa tayo ay nagtatanga-tangahan. At ang malungkot na kwento, baka merong mamatay dahil nagtatanga-tangahan. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, 2 questions you need to ask. Nakita mo ba? Ikalawa, naintindihan mo ba? Nakita mo ba? Naintindihan mo ba? Do not forget this. The rich man went to hell, not because he was rich, but it is because of neglect. Ang tunay na simbahan ay ang simbahan kung saan ang mga kaanib ay walang napapabayaan. Lalong-lalo na sa sariling tahanan. Inuulit ko, ang tunay na simbahan ay simbahan kung saan ang mga kaanib ay walang napapabayaan, lalong-lalo na sa sariling tahanan. Again, children, I urge you, hindi naman mahirap intindihin ito. Walang magulang na nagreklamo habang nagpapalaki sila ng maraming anak. Pero bakit ang maraming anak nagrereklamo sa iisang magulang na may sakit? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Look, we pray, O Lord, in this your family, for whom our Lord Jesus Christ did not hesitate to be delivered into the hands of the wicked and submit to the agony of the cross, who lives and reigns forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We have acclaimed Jesus as the Son of David, entering Jerusalem in glory. Let us follow Him on the way of His cross by our self-sacrificing love for others. Thanks be to God.